Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ng Secretary General, hihintayin niya yung pangalawang impeachment, hihintayin niya yung pangatlong impeachment, hihintayin niya yung pangapat na impeachment, doon pa lang mali na. So, ibig sabihin, wala talagang magaganap na impeachment. Ayun po ang pagkakapaliwalag ni Atty. Di po ba mga kareaksyon? Yun na yun. Walang impeachment na magaganap. Syukran. Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Mantagin ninyo itong si Trillanes nakikiusap. We are inviting everyone to join the multi-sectoral rally para sa impeachment ni Sara on January 31, 9 a.m. at the People Power Monument. Panimula pa lang ito. Let our voices be heard. Oy, Trilileng, anong ginagawa mo? We are inviting everyone to join the multi-sectoral rally para sa impeachment ni Sara. Hindi kaya kinakilabutan tong si Trilileng na dati siyang miyembro ng AFP, ngayon mga kasama niya mga komunista. Trilileng, hindi ka kaya na kinikilabutan sa ginagawa mo, di ba? O ito pa isa, ano sabi diyan? Ito 100% ang gumawa nito mga komunista. Pula. Pag pula, komunista yan. Marcos Duterte, managot. Marcos budget, ipahirap. Sara alis dyan. Boses ng Pilipino, konsyerto ng bayan, clergy and citizens for good governance. January 31 Friday, 2 to 8 p.m. at sa Shrine. O mga kareaksyon, pumunta daw po tayo doon. Konsyerto daw ng bayan. Diba? Kailangan pumunta tayo doon. Ano to? Clergy and citizens? Ba't di na lang nila sinulat dito, mga paring damaso? Pa-clergy pa kayo dyan eh. O di ba yung may isang kasama yun dyan, sabi niya 15 years siyang addict. O hindi na addict ngayon, gano'n. O, matanong ko lang kayo mga father damaso, hindi ba kayo mga manyakis? Tanong lang yan, hindi wala akong ha. Hindi naman siguro bawal magtanong na father. Mga pare, saan yung mga asawa nyo, mga anak nyo, saan nakatago? Diba? Hindi kasi ganito po yan mga father. Mga father-mother kayo, anong tawag doon, nakasuot pa kayo ng abito. Yung ganyan yung abito, huwag nyung gagamitin yan para sa impeach si Sara Duterte. Hindi kayo nakaka-bless. Hindi na bibiyayaan ng tao sa inyo dahil yan dapat separate kayo. Di ba? Para sa kapayapaan kayo. Hindi para uudyukan yung taong bayan na impeach. Huwag ganoon. Di ba? Yung clergy, pro-impeachment ganoon. Ako, hindi ko po nilalahat ng pari ha. Maraming pari dyan, mother, father nga eh. Maraming pare okay naman. Hindi ko sinabing okay na okay ha.
okay lang. Marami din mother dyan na okay din. Diba sumusuporta sa mga taga-bundok? Oh. Mag-ingat po tayo dito mga kareaksyon. Dapat pupunta sila hindi sa EDSA Shrine. Dapat pumunta sila doon sa Quirino Grandstand. Para makita po natin sino yung marami at sino yung kakaunti. Sabi kasi ni Madam Saba, minority pa rin daw yung yung noong January 13. Majority daw tong January 31. Galing January 31 binaligtad 1331. Diba? Pag nakita nyo yung mga pare, tanungin nyo sila. Saan yung mga anak nila? Saan nakatago kung meron man? Kung wala, di wow. Diba? Huwag ganyan. Huwag yung pakialaman yung bayan natin. Mag-focus kayo yung kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Hindi yung impeachment ni Sara Duterte. Malayo sa salita ng Diyos yan. Hindi maganda yan. Diba? Sinisira nyo yung imahe ng Anong simbahan ba kayo kaanib? Katoliko. Katolik. Nagtatanong lang ako. Di ba mga ka-reaction? Ito pa. Tingnan po natin ito. Ito, pasikat din to Yan pasikat din yung mamang yan Palas, it's impossible for 2025 budget having blank items. Di ba galing niya? Ano yan Supreme Court, Supreme Court Chief Justice yan. Ganyan siya mag-isip, magaling. Di ba? Ang mga ganyang klaseng tao, bago nila gamitin yung utak nila, ginagamit nyo muna nila yung bibig nila. Hindi muna nila iniintindi yung expose ni Congressman Ungab tsaka ni former President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kaagad, bumubulwak yung mga bibig nila. Palas, it's January 20 Palas, it's impossible for 2025 budget having blank items. Executive Secretary Lucas Bersamin said in a statement on Monday, January 20, that peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Mabigat po yun mabigat yun. Sabi niya dito, should be condemned as criminal. Ibig sabihin, yun daw nag-peddlers ng fake news. Usapin dito yung 2025 budget. So, ang tanong ko lang sa iyo, Manong Bersamin, ang tinutukoy mo ba ditong malicious should be condemned as criminal? Tanong lang to, Manong Bersamin Pangulong Duterte ba tsaka si Congressman Ungab? Diba? He emphasized that it is impossible for any portion of the budget to have been left blank. Tama ka naman dyan tama ka dyan. Kaya lang Manong Bersamin, alam mo kung anong mali. Hindi naman yung sinasabi mo ang pinag-uusapan. Kaya dito, napaghahalata ka, ang tanong lang, defensive ka ba sa sinabi ni Ungab o na-misunderstood mo yung sinabi ni Ungab, ni Congressman Ungab? Pagkatapos ng 4 na araw, Palas not responsible for blank items in 2025 budget, Bersamin. Manila, the executive branch has no hands in the alleged blank entries in the 2025 national budget. Malacanang said Friday. 4 na araw siguro na pag-isip-isip nila, ay, wala kaming kinalaman dyan. Hindi, pumunta kayo dun sa Kongreso, dun kayo magreklamo. So, ibig sabihin, Manong Bersamin, bago ka nagsalita, hindi mo muna ginamit yung utak mo. Diba? Tanong lang yan. Bago ka ba nagsalita, hindi mo ginamit yung utak mo? Tapos after 4 days, bigla mo naisip, ginamit mo yung utak mo? Kasi dito, mabigat-bigat yung yung gusto mong mangyari. Executive Secretary Lucas Bersamin said in a statement on Monday, January 20, that peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminals. Sabi niya,
yun daw nagpapakalat ng fake news ay malicious daw. Ibig sabihin, ang tinutukoy mo bang fake news dito, Manong Bersamin, tanong lang to ha, ang tinutukoy mo bang fake news dito, yung blank doon sa bicameral committee report? Ikaw naman, Manong Bersamin. Wala namang ganyanan. Wala namang bayad. Gamitin mo muna yung utak mo tsaka tenga mo bago ka magsalita. Ngayon, punta kayo ng kongreso, doon kayo magtanong. Wala kaming kinalaman dyan. Nginangat-ngat mo yung kinukuda mo yung GAB tsaka GAA. Ang sinasabi ni Ungab, yung bicameral committee report. Ngayon, anong masasabi mo, Manong Bersamin? Masasabi mo bang fake news yun? Masasabi niyo po bang fake news yun? Yung balitang sinabi po ni Congressman Ungab tsaka ni Pangulong Duterte. Fake news po ba yun, Manong Bersamin? Tandang Bersamin, paminsan-minsan, gamitin mo muna yung utak bago yung bibig. Diba? Di pahiya ka ngayon. Supalpal ka ngayon. Suplak ka ngayon. Tumabi ka kasi, tumabi kayong dalawa ni Bongit. Hindi naman kayong kinakausap ni Congressman Ungab eh. Tawagan ko nga si Congressman. Hello, Congressman Ungab. Kumusta na? May tatanong lang ako sa'yo. Pwede mo bang liwanagin yung sinabi mo kay Manong Bersamin pag nakita mo siya? Sabihin mo siya, gamitin muna yung tenga niya tsaka utak niya bago siya magsalita, ha? Okay? Alright, thank you. Joke lang po yun. Hindi ko nakausap si Manong Bersamin, si Congressman Ungab. Ayan, diba? Ngayon, pinipilit po nilang ilihis ang ating atensyon. May bagong balita na naman. Pakinggan po natin. Ito muna. Dito muna tayo kay Kay magaling to eh. Idol ko to eh. Idol ko po to. Ito. Pakinggan muna natin to. Yan. Tapos mag-react tayo Mag-react tayo. Yan. Yan. Si Bonjing yan. Ayan Para mag-react tayo game React tayo Pero bago yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Tayo po ang kauna-una na tayo lamang ang gumawa na may pasulat ang isang Pangulong Duterte sa kanyang nakuhang award mula sa YouTube. Tayo lamang po, mga ka-reaction, kinukongratulate ko kayong lahat. Lahat ng mga nag-subscribe, congratulations. Nakamit po natin ang silver play button. At yung hindi pa nagsasubscribe, para naman makuha natin yung gold play button, ay mag-subscribe na kayo. I-like at i-share ang ating video. I-share ang ating video. Diba? Ang galing. Komposisyon ko po yun. Huwag niyong kokopyahin Bawal. Okay? Baka i-revive ninyo. Bawal. Okay, ito na po. Nagbago nga ba ng isip ng Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusundot kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Wala raw dapat imbestigahan ng ICC dito sa Pilipinas dahil meron tayong sariling investigasyon. The Philippines has no intention of rejoining the ICC na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? Sinigutan ito ng kanyang Justice Secretary si Boying Remulla April 2023 sa interview sa programang The Chiefs ng One News. May banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Tumubuhin ko sila para they can take the first plane out. Tumubuhin na kayo, wala kayong gagawin sa Pilipinas.
Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng tambalos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente, lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. May 2023, may bahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Agosto 2023, sa programang The Chiefs Ulit ng One News, binulgar ni Justice Secretary Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Noong buwan din na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1477. Hinihikayat ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Enero 2024, sinabi naman ni Secretary Remulla, hindi tutulong ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC, pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas. Sinabi din ni Remulla, 2 linggo lamang matapos murahin at tawaging bangag ni Duterte si Pangulong Marcos at magbanta ng secession sa Mindanao. Ito rin ang buwan na sunod-sunod ang mga anti-Marcos rally ng kampo ni Duterte. Pagdating po ng Agosto ng 2024, may bagong anggulo na pinalutang ang administrasyon. Hindi pa rin daw sila makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ng ICC sa Interpol ang anumang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte, hindi raw nila ito basta-basta mahaharangan. Bakit may ganong paghihimay ng ICC at ng Interpol? Ginikit kasi ng Pilipinas na hindi na ito kailangan sumunod sa ICC dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Pero sa bagong pihit nito, sinabi ng administrasyon na ibang usapin pag idaan ng ICC ang arrest warrant dito po sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol. Tandaan po na walang police powers of arrest ang Interpol o kahit ang ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Kumbaga, kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, hihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So, PNP or NBI po ang gagawa niyan. At ngayong Biyernes, ang Malacanang mismo nagsabi o ang gumalaw ng baso. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, hindi lang ito pag-aaralan ng administrasyon, ayon kay Bersamin, papaboran pa ng Malacanang ang request na ito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Narinig po ba ninyo yung mga reaction? Nakakatawa po itong administrasyong Bobong Marcos na ito. Kung makikita po ninyo doon yung pagpalit-palit nila ng tinatawag na palit-pulisiya, sino ang magtitiwala sa ganyang mga klaseng tao? Sino ang magtitiwala sa ganyang klaseng administrasyon? At sino ang magtitiwala kahit yung ICC? 7 beses na di umanong binasura. Binasura po nila. Binasura nila ang request ng gobyerno natin. Hindi ko alam kung 4 na beses o 7 beses. Binalita yan ng Rapplers eh. Oh. Ngayon, meron naman silang bagong pakulo. Interpol, naku po. Di ba? Mga pulpul yan eh. Kaya ay naghanap sila, Interpol. Ang Interpol ba papasok sa Pilipinas, mag-aaresto? Oy, Bersamin, makinig ka dito ha. Supreme Court, Chief Justice ka. Tatanungin kita ngayon. Pag inutusan ba ng ICC yung Interpol, pababayaan nyo yung Interpol mismo ang uhuli kay Pangulong Duterte? O sabi ni Ed Lingaw police team daw tsaka NBI ang uhuli. Tapos, anong daladala ng pulis? Anong warrant o pares? Daladala ng pulis. Galing sa Interpol? Sino nag-utos sa Interpol? Sino? Yung ICC? Yung ICC ba merong tinatawag na jurisdiction sa atin? Meron? O wala? Wala. Oo. E di tapos ang usapan, paano kikilos ang Interpol
Kung alam niya yung nag-uutos sa kanya ay wala namang jurisdiction dun sa bansang yun. Oh, tapos babasahin ng NBI tsaka ng PNP yung warrant of arrest na galing Interpol, nag-uutos ICC. Susundin ba yun ng NBI tsaka pulis? Alat na sumunod doon, makukulong. Oh, sasabihin ng saligang batas, wala na, hindi na kayo membro ng ICC. O bakit dala-dala ninyo ICC? Hindi, galing Interpol yan. O nga, yung inutusan yung Interpol ng ICC. O tatanggapin niyo yan. Hindi, makukulong kami dyan, bawal yan. O, ngayon, sabihin, ano pa kaya? Meron po akong balita sa inyo. Para yata yung ICC kakastiguin ni Donald Trump. Oh, para yata anong tawag doon? I-judge-junk. Ano ba yun? Basta may gagawin si Donald Trump sa ICC. Parang ayaw din ni Donald Trump yung ICC eh. Kaibigan kasi ni Donald Trump, si Pangulong Duterte. Siguro sabi niya, "Hey, Donald, yes, oh yeah, my government here tried to pin me down using ICC. Can you take care of the ICC there back in the United States?" "All right, Mr. President Duterte, I will take care. Okay, just give me a minute." Hello, ICC. All right, please. Please tell me now. Please tell me now. Hindi ko po tinawagan yung dalawang yun. Joke lang yun. Pero makikita po natin dito, yung pinapangarap ngayon, nare-rest back dahil nga wala silang may kaso sa Pangulong Duterte. Magsasampa sila ng kaso sa Regional Trial Court, yung case build-up pa lang, wala na, tapos na. Yung pag-aayos ng kaso laban sa Pangulong Duterte, hindi nila maayos-ayos. Hindi nila kaya sampahan ng kaso ang Pangulong Duterte sa mga local, katulad ng Regional Trial Court, o di ba, Supreme Court, hindi nila kayang kasuhan dyan. Kasi nga unang-una, ang Pangulong Duterte, dating prosecutor yan. Hindi lang siya dating prosecutor, dati siyang presidente at siya ay isang lawyer. Tapos yung nag-i-impeach sa kanya, mga pulpul na pari. Matanong natin yung mga pari na mga father kayo, mga clergy, mga manyakis ba kayo? Tanong lang hindi. Pagitanggal po yung manyakis sa record in aid of the legislation. Di po ba mga kareaksyon? Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Sinubukan nila ang kapasidad ng mga Duterte. Sinubukan nila ang lalim ng tubig. Nung tumalon sila, sabay-sabay nalunod. Tapos, binabanatan ninyo yung mga vlogger ng mga Duterte, kaming mga vlogger ng mga DDS. Kayo naman, hindi nyo mabanatan yung mga bumabanat kay Duterte, mga vlogger yung pulpol, mga ensaymada vlogger nyo. Yung mga ensaymada vlogger, bayaran. Agisan mo ng 1,000 isang bakla, yung kalbong bakla, magngangawa na yun. Kakainin niya lahat ng suka niya. Mantakin mo yan. Banat ng banat kay Bobong Marcos nung panahon ng eleksyon. Ngayon, himod ng himod kay Tamba. Kaya walang kredibilidad ang isang vlogger na bayaran ay walang kredibilidad. Sige, lahat ng magagaling na vloggers dyan, amunin ko kayo. Isumpa nyo buong pamilya nyo kung hindi kayo bayaran na maubos yung lahi nyo. Ako kaya kong gawin yon kasi kahit kailan, huwag mong subukang babayaran ako. Dahil ibablog kita. Ngayon, huwag mo na akong bayaran. Pag gumagawa ka ng mabuti sa ating bayan at naglilingkod ka ng may buong katapatan, yun na ang bayad mo sa akin, ibablog na kita. Di po ba mga reaksyon? Ito naman, pakinggan natin to.
At good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Welcome back, Attorney. Opo, usapang impeachment naman tayo, Attorney, dahil nga yung nangyayari dyan sa lower house. Up to this moment, Attorney, kahit maaga-agang na-file noong December yung mga impeachment complaint, parang hindi umuusad. At ang sabi nga ng ilang mga kongresista, parang lumalamig na yung klima doon sa lower house tungkol dito sa usapin ng impeachment. Ano po ang inyong analysis or observation dito? Bakit nga ba parang hindi pa rin umuusad itong impeachment complaints versus VP Sara? Lumalamig na daw po ang impeachment complaint. Lamig na daw po ang impeachment complaint. Anong gagawin nila ngayon? Lamig na ang impeachment complaint. Lumalamig na ang impeachment nila. Lumalamig na ang impeachment nila. So, unang-una, Christian, meron na talagang hindi pagsunod dun sa rules mismo ng House, no? Regarding impeachment. Kasi ayon sa kanilang rules mismo that the moment na matanggap ng SecGen ang isang impeachment complaint, immediately is the word that they use, no? Immediately, it must be sent to the office of the Speaker, and the Speaker has 10 days to schedule this in the order of business, no? So, ito yung dapat nasusunod na mga time periods, no, na ayon mismo sa rules ng mababang kapulungan na clearly hindi na nasusunod, no, kasi right now meron 3 impeachment complaints na nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General na hindi dapat gano'n na nangyari, no? Dapat immediately, kasi nga yun ang nakasulat dun sa rules nila, immediately it must be sent to the office of the Speaker, and then within 10 days dapat i-schedule ng Speaker yon as part of the order of business. Unless sa level pa lang ng SecGen nakita na ng SecGen na hindi akma yung petition, no? Hindi verified or kung ano man infirmity, then tapos na yung usapan, no? Pero So ibig sabihin, yung sinasabi na within 10 days, immediately, hindi na sunod. So kung hindi na sunod, ibig sabihin, invalid na, ganoon. Or otherwise, wala daw sense, walang bigat. Or otherwise, isa lamang yung propaganda para sirahan si VP Sara at alam naman nila na wala naman talagang grounds ang impeachment. Or otherwise, hindi sila mga wise, hindi sila bright. Niloloko nila ang kanilang mga sarili na akala nila ang taong bayan ay maniniwala sa kanila. Hoy! Walang maniniwala sa inyo, ha? right now kasi, di ba, I think, if I'm not mistaken, nakapagsabi na yung SecGen na verified naman yung mga complaints, then wala na siyang dapat gawin kung hindi ipadala ito kagad sa Office of the Speaker. Opo, Attorney, ang argument kasi nung iba, kaya hinihintay pa nila yung isa pang impeachment complaint, yung sinasabing fourth impeachment, para sabay-sabay nang isubmit sa Office of the Speaker para mas malakas, kasi most likely baka i-consolidate ninyo mga impeachment complaints na ito. Yung ganong argument ba, sir, may bigat po ba yun talaga? Kung sakaling hindi nila nasunod yung rules at plano nilang pagsabay-sabay na lang para mas mabigat, meron po bang weight yung ganong pagdepensa ng ilan? Actually, wala, no? Kasi from the perspective of the Secretary General, wala naman siyang choice, eh. Once na ma-determine niya na verified yung mga complaints, again, this is according to their rules, no? Once masabi na niya, itong complaint na to ay verified, then immediately papadala niya ito sa Secretary, sa Office of the Speaker. So from the point of view of the SecGen, wala naman siyang authority to make that kind of determination na hintayin ko na lang yung iba, baka kasi i-consolidate pa or kung ano mang dahilan, ano? Kasi I mean, malinaw dun sa rules, eh. Wala naman akong masasabing iba kung hindi ayon dun sa rules mismo. Once ma-determine ng SecGen na verified na yung complaint, immediately kailangan niya ito ipadala sa Speaker. Now, yung Speaker, wala rin naman siyang
wala rin naman siyang authority na mag-isip ng ganun, na hintayin ko muna yung ibang complaints, no, para ma-consolidate. Kasi wala naman siyang kapangyarihan na ganun sa rules nila mismo. Nakalagay sa rules nila na dapat within 10 days, maset niya to sa order of business para malaman kung i-endorse mo to sa Committee on Justice o hindi. So, even from the perspective of the complainants, yung mga nag-file ng complaint, no, ng impeachment complaint, bakit nila final separately in the first place, right? So, ibig sabihin dito, mga kareaksyon, ibig sabihin dito, yung impeachment nila, basura. Dahil meron daw silang rules na kapag pasa ng impeachment, immediately, within 10 days, may bigay kay Tamba. At si Tamba, wala rin siyang magagawa. Kung verified yan, immediately, bubulusok na yan, under ng impeachment. Ibig sabihin, no, sinasabi po ni Secretary General, si Secretary General, nakalimutan ko na naman pangalan. So, yung Secretary General, pagkatanggap sa kanya, di ba? Automatic yan, immediately. Kung verified yan, ibigay kay Tamba. Kung hindi verified, ibabasura. O ang lagi sinasabi ng Secretary General, hihintayin niya yung pangalawang impeachment, hihintayin niya yung pangatlong impeachment, hihintayin niya yung pangapat na impeachment. Doon pa lang mali na. So, ibig sabihin, wala talagang magaganap na impeachment.